Ano bang nangyayari sa katawan ko? Hindi ko kayang kainin ang enerhiyang ito. Parang sasabog na ang katawan ko. Ang pinakamagandang gawin ko ngayon ay tigilan ang pagkuha ng enerhiya. Si Bills ay magsisimulang huwag ng kumain ng enerhiya, pero dahil dito, unti-unti nang mawawasak ang kanyang katawan na gawa sa espiritual na enerhiya. Siya ay hindi Diyos, at kaya niya akong saktan ng ganito, at sa ganitong paraan, muling mawawala na naman ako. Nang huminto si Bills sa pagkuha ng enerhiya, unti-unti nang nawala ang kanyang katawan, at sa pagtatangka na iligtas ang sarili, nagawa niyang maalaala ang ilang mga alaala niya. Whis, ako ito. Huwag mong hayaang mawala ako dahil sa mortal na ito. Tandaan mo ang lahat ng magagandang sandali natin. Kung may konting pagmamahal ka pa sa akin, pumunta ka dito at iligtas mo ako. Si Whis, na nanunood sa labanan, ay nagulat. Buhay pa si Mr. Bills, hindi ko siya papayagang mawalan ulit ng buhay. Kailangan kong pigilan ang atake na ito. Pero nang pipigilan na ni Whis ang atake ni Vegeta, ang Saiyan na gumagamit ng kanyang pinakamalakas na teknik ay sumigaw. Huwag kang tanga. Ang isang taong na-eliminate dahil sa lakas ng isang supreme na tao ay hindi na muling mabubuhay. Huwag kang magpadala sa nakikita ng iyong mga mata. Patay na si Mr. Bills, at kagaya ko, tinanggap ko na namatay na ang asawa ko. Bagamat may malasakit si Whis, sa Diyos ng pagwasak, siya mismo ay umalis na sa laban. Sinabi ko na sa sarili ko, na siya ay patay na, at iyan ay hindi na magbabago. Vegeta, ano pang hinihintay mo? Tapusin mo na siya. Si Vegeta, bilang huling pagpupursigi, ay pinalakas ang kanyang atake hanggat kaya niya. Ang atake ni Vegeta ay unti-unting nilalamon ang katawan ng Diyos. Kaya ang natirang bahagi ng kanyang kamalayan ay nawala na, at nagumpisa ang kanyang enerhiya na kumalat sa paligid. Vegeta, ano pang hinihintay mo? Gamitin mo ang pagkakataon na ito at kunin ang kanyang enerhiya bilang isang Diyos. Bagamat pagod na sa laban, nagsimula si Vegeta na mag-meditate. Kaya't makikita ang puting liwanag sa kanyang katawan. Ang enerhiya na nasa paligid ay unti-unting kinakain ni Vegeta. Habang kinukuha ang enerhiya, nagsisimula siyang pawisan. Ano ba ito? Kahit na natalo ko siya, hindi pala madali ang pagkuha ng kanyang enerhiya. Kailangan kong ma-fuse ang aking pangunahing ki sa kanya. Bigla, habang kinukuha ni Vegeta ang enerhiya, nawalan siya ng malay, at nakapasok siya sa kanyang isipan. Anong lugar ito? Wala akong makita, pero ramdam ko ang napakalakas na presyon, nang biglang may lilang ilaw na nagpakita sa hangganan ng kadiliman. Talagang may lakas ka, Vegeta. Aaminin ko, natalo ako sa iyo. Pero kahit nawala na ako, hindi kita hahayaang kunin ang aking kapangyarihan. Bills, buhay ka pa pala. Isa kang napakahirap patayin na ipis, sumuko ka na, wala kang magagawa para talunin ako. Tigilan mo na ang pagiging mayabang. Sa likod ni Vegeta, may lumitaw na mga lilang kadena, ngunit bahagya lang siyang ngumiti. Sa isang iglap, pinutol niya ang mga kadena na iyon. Akala mo ba'y makukulong mo ako dito? Huwag kang maging tanga. Kung hindi ako nagkakamali, nasa loob ako ng aking katawan, kaya't magagawa ko ang nais ko. Kung hindi mo ibibigay sa akin ang iyong kapangyarihan sa mabuti o masamang paraan, kukunin ko ito sa pamamagitan ng puwersa. Muling lumitaw ang mga kadena, na iginapos ang mga paa, kamay, at ulo ng Diyos, at isang lawa ng lava ang lumitaw sa ilalim ng Diyos. Nang makita ng Diyos ang lawa ng lava, ang kanyang refleksyon ay isang kalansay na. Ano, Bills, hindi ka ba naiinitin dito, kawawang Diyos? Kanina napakaingay mo. Ngayon, wala ka nang masabi, tapos na nga ba ang lahat para sa akin? Sa tingin ko, hindi na kita mahihingan ng awa. Dahil sa mga nangyari noon. Dahil ikaw ay isang taong mayabang. Walang hiya ka. Paano mo nasasabi na mayabang ako ngayon? Hahaha. Sa totoo lang, sa mga sitwasyong ganito, tawa na lang ang aking magagawa. Pero sige, papayag na ako, pero tuparin mo na lang ang huling kahilingan ko para matahimik na ako. Ang huling kahilingan ko ay patayin mo si Goku. Gusto ko ng paghihiganti sa ginawa niya sa akin. Sa totoo lang, Bills, ayokong mangako. Pero dahil siya ang aking karibal, baka matupad ko ito. Hanggang sa muli, at sana'y makapagpahinga ka na ng payapa, agad na itinapon ni Vegeta ang katawan ni Bills sa lawa ng lava. Ang Diyos ay sumigaw ng napakalakas,
At pagkatapos ay tuluyan ng ibinigay ang lahat ng kanyang enerhiya kay Vegeta. Ang Saiyan na nakahandusay sa lupa ay nagising at nagsimulang tumaas ang kanyang ki. Talagang kahanga-hanga, hindi tumitigil sa pagtaas ang kapangyarihan ni Vegeta. Sa kabilang banda, si Goku ay natuklasan ang tunay na pasukan ng Abyssal Massacre. Kamangha-mangha, iba ito sa abyss na napasukan ko. Ramdam ko ang lakas ng maraming tao na may sobrang lakas na kapangyarihan. Ngayon, ang aking misyon ay umabot sa tuktok ng abyss at makaharap ang huling boss ng abyss na ito, upang makuha ang enerhiya nito. Fast forward, ilang buwan na ang lumipas. Hindi na alam ni Goku kung ilang kalaban na ang kanyang natalo. Sa panahong iyon, kilala na ang kanyang pangalan ng Master ng Abyssal Massacre, at ganun din ang mga boss sa lahat ng antas. Ito na ang katapusan mo, Goku, oras na para mawala ang iyong buhay. Hahaha. Sa tingin ko hindi pa mangyayari yan. Infernal Gravity. Ang mga alon ng gravitational pressure ay dinurog ang lugar na naglimita sa kanyang kalaban. Sa pagkakataong ito, gagamitin ko rin ang kapangyarihan ng aking mga mata. Ang mga mata ni Goku sa sandaling iyon ay naging lila, kaya't ginamit niya ang kanyang kakayahang magliwanag ng malakas na lila. Ang liwanag niya ay bumulag sa kanyang kalaban ng ilang segundo. Sa sandaling iyon, sinamantala ni Goku ang pagkakataon na bigyan ng maraming suntok ang lalaki. Ang lalaki ay nakaramdam ng mga suntok na parang pumupunit sa kanyang katawan. Hindi ako makakita ng kahit ano. Hindi ko inakala na ganito kasakit ang mga suntok ng taong ito. Isang ipu-ipo ng lila na enerhiya ang naruroon si Goku ay nag-aabang, at nang bumalik ang paningin ng lalaki, sinamantala niya ang pagkakataon na paikutin ang kanyang katawan, at ang temperatura ng lugar ay nagsimulang tumaas ng mabilis. Sobrang agresibo nito at nilamon ng lila na enerhiya ni Goku ang lahat. Ang kanyang kaaway ay protektado ng isang ki barrier, pero nawawalan na ito ng lakas. Sobrang lakas ng atake na iyon. Ano ba ang ibig sabihin nito? Paano nagkaroon ng ganito kalakas na kapangyarihan ang isang tao? Kahit na si Goku ay may dalang misteryosong lila na enerhiya, hindi siya dapat makapagpainit ng abyss sa loob ng ilang segundo lamang. Ano ba ang dapat kong gawin? Dahil hindi ko gaanong alam ang kakaibang enerhiyang iyon, kailangan ko na sigurong tumakas mula dito hanggat maaari. Ang lalaki, na sobrang takot sa brutal na enerhiya, ay lumipad palayo mula doon. Ngunit sa paggawa nito, siya ay bumangga sa isang bagay na hindi niya makita. Si Goku pala ay naglagay ng selyo sa lugar, gamit ang isang shadow barrier, na binubuo ng kanyang kapangyarihan sa mata. Sa loob ng katawan ni Goku, naisip ni Gohan, hindi ko inakala na maraming lihim ang lilang enerhiya. Bakit kaya, ipinagkatiwala sa akin at sa aking ama ang malakas na kapangyarihan na ito? Kung ipagpapatuloy ng aking ama ang paggamit ng kanyang kapangyarihan sa mata, baka madiskubre pa niya ang mga bagong kakayahan na magiging kapaki-pakinabang sa hinaharap. Ang bagong kakayahan na ginamit ni Goku ay tinawag niyang selyo ng impyerno, bilang parangal sa unang mga laban na kanyang naranasan sa abyss. Na tunay na mala-impyerno. Hindi ka makakatakas mula sa lugar na ito, magiging abo ka. Huwag mo nang subukan pa. Hindi ako mawawalan ng buhay dito. Ang lalaki ay magsisimulang sumuntok sa barrier, gamit ang kanyang lakas. Gaano man kahirap niyang subukang basagin ang barrier, wala siyang magawa, unti-unti siyang nawawalan ng pag-asa habang tumataas ang temperatura ng lugar sa bawat segundo. Ang desperasyon na nararamdaman mo ngayon ay katulad ng naramdaman ko nang mahulog ako sa abyss, at noong lumaban ako sa mga boss ng level 20, at ikinulong nila ako sa isang maliit na lugar, pinuno ng tubig at lason. Pero ngayon ay iba na, hindi ako gagamit ng tubig o lason. Gagamit lang ako ng init na ibinubuga ng aking lilang enerhiya. Sa tingin ko, hindi rin naman ito masama. Sa palagay ko, kumpara sa ibang mga boss, ako ay mabait pa, di ba? Dapat nga ay magpasalamat ka pa sa akin. Walang hiya ka. Bago ako mamatay sa pagkakasunog, tatapusin kita. Isang napakadami na ki balls ang inihagis patungo kay Goku, na kanyang winasak gamit lamang ang isang kamay. Yan lang ba ang kaya ng huling boss ng level 68? Talagang basura ka. Isang ulan ng mga suntok ang magsisimulang tumama kay Goku, na hindi gumagalaw sa kanyang tinatatayuan. Grave ang tibay ng katawan ng taong ito, at hindi man lang nagdulot ng anumang pinsala ang aking mga suntok. Nagsisimula ng masunog ang aking katawan.
Hindi ko na matatagalan ang pagkakakulong dito. Sa tingin ko, ang makakaya ko lang ay 5 minuto. Bigla, may lumitaw na liwanag sa mga mata ni Goku. Ang katawan ni Goku ay ganap ng kontrolado ng lilang enerhiya. Sinubukan ni Gohan na tawagin ang kanyang ama dahil hindi niya nararamdaman ang koneksyon, na naramdaman niya ilang segundo lang ang nakalipas. Hindi ko makita kung ano ang nangyayari sa labas. Baka nagawa ng kaaway na patayin ang aking ama. Hindi yun maaari. Ang aking ama ay may lamang sa laban, bukod pa rito, buhay pa ako. Ang kaaway ay hindi sinasadyang tumingin sa mata ni Goku. Sumunod ka sa akin. Sa sandaling ito, gusto kong mawala ang lahat ng iyong pagnanais na lumaban. Isang malakas na intensyon ng takot ang nagpakita sa harap ng kaaway, na nagdulot sa kanya na magsimulang manginig ng hindi mapigilan. Hindi tumitigil sa panginginig ang aking katawan, sobrang natatakot ako. Walang duda kailangan ko ng tumakas dito. Sa libu-libong taon ng aking pag-iral, wala pang nakapagpanginig sa akin ng ganito, nang bigla, sa mata ng taong iyon, si Goku ay nagiging isang demonyo, at nagsimula ng lumunin ang kanyang kaluluwa. Pero bago pa man mawala ang kanyang kaluluwa sa demonyo, siya ay hindi sinasadyang tumama sa lilang ipu-ipu. Ang kanyang katawan ay naging alikabok na. Kaya't ang kanyang pag-iral ay tuluyan nang nawala. Si Goku ay muling nagising. Ama, ayos ka lang ba? Anong nangyari sa'yo? Bigla na lang nawala ang koneksyon ko sa'yo. Hinawakan ng Saiyan ang kanyang kanang mata. Hindi ko alam kung ano ang nangyari, pero nawawala na ang aking pagkatao dahil sa lugar na ito. Hindi ko hahayaang mangyari yon. Kailangan kong umalis dito na may maayos na isipan. Matagal na akong nakakulong sa abis na ito. Hindi ko hahayaang masira ang aking isipan dahil dito. Ama, kailangan mong kumalma. Ang mahalaga ay nagtagumpay ka sa pagtalo sa boss na iyon. Ngayon, ang alam lang natin ay ang lilang enerhiya ang may gawa nun, na bagamat malaki ang naitutulong sa'yo, ay maaaring kontrolin ka rin. Huwag kang mag-alala, hindi na iyon mangyayari, dahil kapag nagawa nating pagsamahin ang ating katawan at kaluluwa sa 100%, bilang iisang tao, mas mapapalakas natin ang ating kapangyarihan at makakamit ang bagong pagbabago. Pero hindi pa natin kailangang gamitin ito ngayon. Gagamitin natin ito sa huling boss dahil ang estado na iyon ay kumukonsumo ng maraming ki. Kamangha-mangha, anak, gusto ko ang iniisip mo, gusto kong tapusin ang lahat ng kalaban sa impyernong ito. At ang pinakagusto ko, ay magbigay sa kanila ng madugong labanan, gaya ng kanilang gusto. Maghintay ka lang, hari ng Abyssal Massacre, tatapusin kita gamit ang aking mga kamay.